Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Bagong Pilipinas rally sa Maynila bukas, hindi raw gagamitin para isulong ang charter change. Sa Davao City naman, naghahanda na rin para sa prayer rally kontra Chacha. Lalaking yan sa Taguig sa pool sa video na nagnakaw ng mga bakal. Bugbog sarado siya sa taong bayan. Presyo ng gasolina, nakaambang tumaas ng higit 2 piso. Pinakamalamig na temperatura sa Baguio ngayong taon na itala ngayong araw. Habang sa ibang lugar naman, pahirapan na sa tubig dahil sa El Nino. Panglinis ng tenga na may camera na ibinebenta online. Safe na bang gamitin? At sa viral yan, netizens at ilang celebrities kumasa sa nauuso ngayong dance challenge. Tandang-tanda ko parang panahon ng tagtuyot. Talagang lito na ako kung saan pa ako susuot. Buti mas inugali ko pa rin pukpok ng pukpok. Kasado na ang kick-off rally bukas ng Bagong Pilipinas pero nilinaw ng Malacanang na hindi yan para sa charter change. Sasabayan niya ng prayer rally ng mga taga Davao City kontra People's Initiative. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Puspusa na ang paghahanda sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas campaign bukas. Inaayos na ang stage at todo practice na ang mga performer. Dito nga sa open area ang pwesto ng mga manonood sa Bagong Pilipinas kick-off rally. Sabi ng PCO nasa 200,000 ang kanilang inaasahang magpupunta rito. Meron din mga artists na magpuperform sa rally. Inihahanda na rin ang area para sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair, kung saan pwedeng mag-avail ng government services. Inaasahang magsasalita si Pangulong Bongbong Marcos sa kick-off rally. Ayon sa Presidential Communications Office, ilalatag din ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang mga programa tungo sa anilay Bagong Pilipinas. Sa laki po ng extent and significance ng idea ng Bagong Pilipinas, deserve po nito ng ganito kalaking megaphone. Hindi enough na ganun lang siya, press release or isang EO lang. Kailangan ito ipagsigawan. Kinondi na naman ng ilang grupo ang magaganap na kick-off rally. Ayon kay Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, gagastos na naman ang gobyerno sa isang rally na walaan niyang katuturan sa gitna ng kahirapan at kawalan ng ayuda. May mga nakausap rin daw sa mga barangay at SK officials na sinabing gagamitin ang rally para itulak ang charter change o pagbabago sa saligang batas. Bagay na itinanggi ng Malacanang. Definitely not. This is an activity by the Executive Department for the Covenant of Bagong Pilipinas. Wala na pong ibang reason to. Yung charter change, sir, nasa teritoryo na yan ng Congress. Hindi na yan part ng executive responsibilities. Hindi rin daw required ang pagdalo ng mga government employees. It's not required, but it's encouraged. Kasi makakatulong yan sa Bagong Pilipinas. Ilang kalsadang isasara sa paligid ng Quirino Grandstand simula bukas ng alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Payo ng MMDA sa mga motorista, iwasan muna ang bahagi ng luneta. Pwede ho tayong gumamit ng EDSA at saka C5 para ho maiwasan lang yung lugar na yon. Those traveling from north to south and south to north. Nasa 1,000 tauhan ng MMDA ang ide-deploy para magmando ng trapiko. Ang Bagong Pilipinas Kick-Off Rally sasabayan ng isa ring malaking prayer rally sa Davao City bukas. Pangungunahan umano na matataas na opisyal ng lungsod at iba't ibang grupo ang One Nation, One Opposition event bilang pagtutol sa People's Initiative para sa Chacha. Isinara na rin ang ilang kalsada sa lungsod. Nakatayo na rin ang stage sa San Pedro Square. Aabot sa 50,000 tao ang inaasahang dadalo rito, kaya naghigpit na ng seguridad. Inaasahang pupunta bukas ang pamilya Duterte sa pangunguna ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Congressman Paulo Pulong Duterte. Kanina nga, abala na ang mga volunteers sa pagprint ng mga t-shirt na may katagang Davaoenos are not for sale. Nauna nang kinundinan ng pamilya Duterte ang bayaran sa pirma na umabot na raw sa Davao City. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.
Abiso naman sa mga motorista, magpagas na kayo. May nakaamba kasing big-time oil price hike sa linggong ito. Mahigit 2 piso ang kada litro ng gasolina at mahigit piso naman sa kada litro ng diesel. Kung sakali, ito na ang pinakamalaking taas presyo ngayong Enero. Ayon sa Department of Energy, ang mataas na presyo ay dahil sa mababang supply ng langis sa Amerika. Naitala ngayong araw ang pinakamalamig na temperatura sa Baguio City ngayong 2024 at mas lalo pa raw lalamig hanggang sa susunod na buwan. Live mula sa City of Pines, nasa frontline ng balita yan si Jenny Dongon. Jenny, o paano, ilang patong na ba yung damit mo dyan? Sa ngayon, Jess, isa pa lamang to, no? Naka-turtleneck tayo ngayon dahil nga sobrang lamig na dito sa Baguio City. Sa ngayon, nasa 17 degrees Celsius yung lamig dito at mamaya posible pa itong mas lumamig pa. Kaya naman sweater weather o di kaya turtleneck weather dito sa Baguio City. Feel naman ito ng mga turistang dito nag-weekend sa City of Pines. Kahit hindi pa summer, dagsa na ang mga turista dito sa Baguio. Lalo't naitala kaninang pasado alas 6 ng umaga ang pinakamababang temperatura ngayong taon dito na 9.8 degrees Celsius. Ganyang lamig daw ang hinahanap ng turistang si Eileen na galing pang Parañaque. Napanood ko sa news kagabi, sobrang lamig. So parang sabi ko, akit kami ng Baguio. Lagi ko umakit ng Baguio talaga. Pag wala kami magawa, kahit overnight lang. Kanina, nakasando lang ako. Pero pag akyat ko, feeling ko sobrang lamig kasi. So, kinuha ko sa car para mag-jacket ako. Buong pamilya naman ni Mariovic ang kasama niya para sulitin ang napakalamig na temperatura dito sa City of Pines. Hinahata kami rito sa Baguio na alamin ko ano yung pinakamaganda rito, tapos po yung atmosphere. At kahit tirik ang araw dito sa Burnham Park, baliwala yan sa mga namamasyal at mga nagbabike. Malamig pa rin kasi kahit tanghaling tapat. Ayon sa Pag-asa, posible pang bumaba ang temperatura dito sa Baguio hanggang Pebrero. Mas lumakas pa raw kasi ngayong buwan ang hanging amihan. In January hanggang February, yan po yung peak ng amihan season po natin. Pero kung malakas po yung amihan natin, ay minsan umaabot po ito hanggang first or second week ng March. Jess, dahil nga posible pang mas lumamig sa susunod na buwan, sakto yan sa Panagbenga Festival. Kaya naman mga kapatid, pumunta na dito sa Baguio City, lalo na sa susunod na buwan kung saan nga February at Araw ng Mga Puso. Kasama po, dalhin nyo yung mga pamilya with a friend o di kayo solo, basta magdala lang ng makapal na jacket. Jess. O, aanhin ang lamig kung wala ka namang kakadal weather. Muli, maraming salamat. Nag-uulat mula sa Baguio, Jenny Dongon. Matinding init naman ang namemerwisyo ngayon sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa El Nino. Wala nang lumalabas na tubig sa mga poso at natutuyo na rin ang ilog. Nagbabalik si Jenny Dongon. Sa loob ng maraming dekada, poso ang pangunahing pinagkukuhanan ng tubig ng mga residente dito sa Barangay Maasin sa Mangaldan, Pangasinan. Ito ang iniinom nila at gamit panlinis. Pero ngayon, wala nang pumapatak na tubig mula sa mga poso. Ayon sa mga residente, posibleng epekto na ito ng El Nino. Last year, okay naman po yan. Walang problema dyan. Pero sa sobrang init din po siguro. Kaya yun. Matagal na raw na hindi sila nakakaranas ng ulan. Wala nga po, ilang buwan na. Kaya sakripisyo, natutuyuan na rin yan sa likod namin eh. Kaya diskarte nila mag-igib muna sa ibang lugar. Ang iba naman, sa ilog sumasalok ng tubig. Pero pati ang ilog, unti-unti na rin daw natutuyo sa tindi ng init. Kung minsan yung itong ang ilog, ma'am, dito na rin kumukuha kami ng pambuhos namin ng CR. Kahit dahil sa hirap ng ang mahirap ng tubig. Natatakot kami kung saan kami mag-igib. Kailangan mong magpuyat para makaipon ng tubig. Sakripisyo po, tipid-tipid sa tubig. Pag naglalaba kami, lahat ng pwedeng gamitin. Ganun po araw-araw. Minamadali na raw ng Mangaldan Water District ang pagpapatayo ng mga pumping station, lalo na sa Barangay Maasin. Paghahanda rin ito sa mas matindi pang epekto ng tagtuyot. Ang usual backup plan lang kasi ng Water District, ma'am, is yun, na pagpapatayo ng additional na source. For how long?
For the next 10 years naman, ma'am, may mga plans yan ang ating po management, put up ng pumping station pa na additional. Yung iba naman po is the reservoir, the storage tank na elevated. Pero habang wala pa ang mga pumping station na yan, walang magagawa ang mga taga rito, kundi magtiis, magtipid at pahalagahan ang bawat patak ng tubig na kanilang nakukuha. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Susunod, magnanakaw sa Taguig, bugbog sarado sa taong bayan. OFW na nadadawit sa pagpatay sa mag-asawa sa Japan, itinanggi ang krimen. Umano'y dugo ng Pinoy na nakita sa crime scene, patuloy na iniimbestigahan. At panglinis ng tenga na may kamera, mabenta online. Pero may babala dyan ng mga doktor. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Kinuyog ng mga residente ang isang lalaking nagnakaw ng mga bakal sa Taguig. Nagawa lang daw ito ng suspect para matubos ang kanyang cellphone. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Makikita sa CCTV ang lalaking ito na nakasakay sa pedicab. Patingin-tingin, maya-maya tumayo siya at lumapit sa gate. Sumilip muna bago niya ito tuluyang binuksan. Pagpasok, kinuha niya ang isang maliit na timba na may lamang bakal na gripo at tubo. Isinakay niya ito sa kanyang pedicab saka tinakpan ng garbage bag. Hindi pa nakontentong lalaki at muling bumalik. Pero napaatras siya nang biglang lumabas ang may-ari ng bahay. Nangyari ito sa barangay Pinagsama pasado 10:00 ng umaga kahapon. Ilang beses na umanong nakita ng biktima ang suspect sa kanilang lugar. Hindi ko po siya kilala. Nakikita ko lang po siya sa amin na nangangalakal po. Sa tulong ng CCTV, nahuli ang suspect. Kinuyog at pinagtulungan siyang bugbugin ng mga residente sa lugar. Black eye, pasa at sugat sa mukha ang inabot ng suspect. Ayon sa isa sa mga rumespondeng tanod, armado ng kutsilyo ang suspect na kinilalang si Mark Alcones, 22 taong gulang. Aminado siyang kinuha niya mga bakal na gripo na nakaimbak sa harapan ng bahay ng biktima. Aabot daw sa halos 10,000 piso ang halaga nito. Ang dahilan ng suspect sa pagnanakaw. Gusto ko lang sana matubos po yung cellphone ko para di ako masyado nakaka-boring din po kasi pag Yung cellphone mo ba para saan? Sino yung mga kinakausap mo doon? Wala po, naglalaro lang po ako ng mga games na online. Humingi rin siya ng tawad. Te, pasensya na po. Ngayon ko lang po nagawa Pero yun sir, ulitin mo pa ba? Hindi na po ma'am. Dito na tayo, pagdudusahan ko na lang po. Pero desidido ang biktima na ituloy ang reklamo. Mali yung ginawa niya eh. Dapat magdala siya. Madala siya sa ginawa niya. Nahaharap ang suspect sa kasong theft. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Isang Pinay ang kabilang sa mga namatay sa wildfire sa Hawaii. Sa pamamagitan ng DNA test, kinilala siyang si Lydia Coloma, 70 taong gulang. Nauna nang na-recover ang asawa at 7 pang anak ni Coloma. Sa kabuuan, 100 na ang namatay sa wildfire sa Hawaii. Iginiit ng Pinoy na si Brian De La Cruz na nadamay lang siya sa pagpaslang sa mag-asawang Hapon sa Japan. Hanggang ngayon, iniimbestigahan pa rin kung kay De La Cruz nga ba ang nakitang dugo sa pinangyarihan ng krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si Riniel Pawid. Tuliro pa rin si Brian De La Cruz nang makausap siya ng mga opisyal ng ating embahada sa Japan. Si De La Cruz ang Pinoy na naaresto kasama ang isa pang Pinay na si Hazel Morales. Kaugnay ito sa pagpaslang sa mag-asawang Takahashi sa Adachi Ward, Tokyo. Ayon sa Department of Foreign Affairs, todo tanggi si De La Cruz sa krimen. Well, we can say na may sinabi siya na nadadamay lang siya. Inamin naman ni De La Cruz na kakilala niya nga si Hazel pero hindi malinaw kung ano ang ugnayan nilang dalawa. Sa pinakahuling investigasyon ng pamahalaan ng Japan, may nakitang dugo sa crime scene na hinihinalang kay De La Cruz. Bago pa man maaresto si De La Cruz, nakitang may sugat siya sa kamay. Tulad na lang sa larawang ito na nakuha ng News 5 kung saan makikita siyang nasa ospital at may benda ang kamay. Kita rin ang nakabenda niyang kamay nang pumunta siya sa isang convenience store para bumili ng beer gabi ng January 16.
Ito'y ilang oras matapos ang pagpatay sa mag-asawang Takahashi. Ang sugat niya sa kamay posibleng dahil daw sa pananakit sa kanya ni Hazel. Sinaktan daw siya ni Hazel or something. Sinaktan or hindi ko lang, emotional wound or physically attack siya ni Hazel. It could be nang sabihin kaya siya may dugo, baka nag-away siya ni Hazel. Hanggang sa ngayon, bineberipika pa rin ng mga otoridad sa Japan kung kay De La Cruz nga ba ang dugong nakita sa crime scene. Sa Cabanatuan, Nueva Ecija, labis pa rin ang pag-aalala ng nanay ni Hazel. Nananawagan po ako sa DFA na sana po yung anak ko makausap po namin kahit sandaling kausap na marinig lang po namin yung kanyang boses. Gagawan daw yan ang paraan ng DFA. Pero dahil sa samot-saring ebidensyang naglulutangan, posible raw na tumagal ang investigasyon sa kaso. Tanging abandonment of corpse o pag-iwan sa bangkay ang inihayang asunto laban sa dalawang Pinoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawil, News 5. Patay sa engkwentro ang dalawa sa mga suspect sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi. Sa panayam ng News 5 kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala, nangyari ang sagupaan nitong Huwebes ng hapon sa Piagapo, Lanao del Sur. Bukod sa dalawang suspect sa pambobomba sa MSU Marawi, patay din ang 7 pa nilang kasamahan. Sila ang mga hinihinalang miyembro ng Dawla Islamiyah Maute Terrorist Group. Nakumpiska sa kanila ang 8 high-powered firearms. Nakatakas naman ang 6 pa nilang kasamahan. Patuloy silang pinaghahanap. Sugatan naman ang 4 na sundalo sa bakbakan. Susunod, nag-awol na sundalo na patay ang kabaro niya sa Pangasinan. Pinoy jeepney, magiging collector's item na nga lang ba dahil sa PUV modernization? At ex-Dabarkads na si Tony Gonzaga bumisita sa Itbulaga. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Isa sa ipinagmamalaki natin sa mundo ang Pinoy jeepney. Pero dahil sa PUV modernization, tuluyan na kayang mabubura. Narito ang ikalawang bahagi ng aking special report. Isang tradisyonal na jeepney ang binubuo ngayon ng pinakasikat at naunang gumawa ng pampasaherong jeep sa Pilipinas. Ang Sarao Motors sa Las Piñas City. Pero ayon sa may-ari nitong si Ed Sarao, hindi na tulad ng dati. Special projects na lang ang ginagawa nila. Simula nang i-anunsyo ang PUV modernization program ng gobyerno noong 2017. And how does that make you feel, at least as one of the original manufacturers ng Jeep? Well, right now we're trying to survive talaga. Nagsimula sa maliliit na jeepney ang Sarao Motors noong 1953. Hango ito sa mga naiwang sasakyan ng Amerikano noong World War II na Willys Jeep kung tawagin. Dahil sa diskarte at husay ng mga Pinoy, nagawan natin ito ng sariling bersyon, pangunahing transportasyon na tatak Pinoy. Mura pero matibay ang tradisyonal na jeepney ng Sarao. Di aabot sa 1 milyon ang presyo. Abutin man ng 3 hanggang 4 na dekada, kayang-kaya pa rin umarangkada. Kaya wag naman daw sanang tuluyang i-phase out. Noong 2018, nakagawa na ng modern jeepney prototype ang Sarao. Yun nga lang, nasa 2.6 million pesos ang presyo. Andito tayo ngayon sa prototype ng modern Jeep ng Sarao Motors. Makita nyo naman, maluwag siya. Meron ding aircon, meron ding CCTV, at kaya niya ng 30 na pasahero. At katulad ng traditional na jeepney, harapan yung mga pasahero natin. May kamahalan daw pero pwede pa itong mababaan kung matutulungan sila ng gobyerno. Bigyan ng ang mga local manufacturers mga incentives na maganda. Tapos sana ituro din ng government kung saan kukuha ng mga sources at saka technology na gusto nila. Hanggang ngayon wala eh. Ang isa pang kilalang local manufacturer na Francisco Motors, modern jeepney na tatak Pinoy pa rin ang disenyong ibinibida sa halagang 985,000 pesos. Ang presyo natin, napababa natin sa ganyan,
Because first, we are transferring to a special economic zone from our Las Piñas na plant. Meron tayong tinatawag na mga fiscal and non-fiscal incentives. So when we import raw materials, capital equipment, duty-free. Patuloy pa rin ang pakikipagdialogo ng Francisco Motors at ng iba pang manufacturers sa gobyerno para sa huli, hindi talo ang Tatak Pinoy at pangmasang jeepney sa modernisasyon. Sa ngayon, mayroong 230,000 pesos na subsidy ang gobyerno sa bawat jeepney unit na kanilang magagawa. Ibang incentives, meron ba tayong kino-consider, Chairman? For the LTFRB, yun lang po pwede namin ibigay. But we are looking into the other branches of the government, like probably po in terms of taxes. Baka po pwedeng may maibigay po ang gobyerno sa kanila. Tradisyonal na jeepney at modern jeepney, parehong may maipagmamalaki at parehong kayang umarangkada. Pero bakit nga ba kailangang maiwan ang isa? Humambalang sa gitna ng elliptical road sa Quezon City ang isang SUV at motorsiklo matapos magbanggaan kagabi. Ayon sa rider, kakanan sana sila ng kanyang misis nang bigla silang tumbukin ng SUV. Sugatan ng angkas na misis na isinugod sa East Avenue Medical Center. Sasagutin daw ng may-ari ng SUV ang pagpapagamot sa biktima. Timbog ang isang lalaki sa buy-bust operation sa Novaliches, Quezon City. Nasabat sa suspect na si alias Joel ang mga pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Ayon sa mga pulis, tumatawid ng Caloocan ng suspect mula Quezon City para magbagsak ng droga sa mga parokyano niyang truck driver. Mahaharap siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Napatay ng isang nag-awol na sundalo ang isa niyang kabaro sa Labrador, Pangasinan. Base sa investigasyon, nag-uusap lang sa kanyang bahay ang suspect na si Henry Quijado at 5 pang sundalo nang bigla nitong barilin ang biktimang si Marianito Bolante. Rumesponde ang mga pulis pero pinagbabaril din sila ng suspect. Ligtas naman ang mga pulis. Natigil lang ang pamamaril ng nag-awol na sundalo nang kausapin siya ng isa niyang kaanak na sundalo rin. Pero bigla na lang nagbaril sa sarili si Quijado na nauwi sa kanyang pagkamatay. Ayon sa pulis, problema sa trabaho bilang scout ranger ng Philippine Army ang posibleng dahilan ng pamamaril ng suspect. Yan ang Frontline Roundup. Ian Suyu, News 5. Bumisita ang dating Dabber Gods na si Tony Gonzaga sa #1 noontime show na Eat Bulaga. Eto na ang Team Sassy. Okay. Tony and... Hindi! Hippopotamus! Hindi! Tigre! Tigre! Tiger! Kasama ni Tony ang aktor na si Pepe Herrera. Game silang naki-challenge sa segment na Gimme 5 na laro ng mga henyo. Matatanda ang naging co-host noon ng Eat Bulaga si Tony. Bibida sina Tony at Pepe sa Pinoy adaptation ng Korean film na My Sassy Girl. Showing na yan sa mga sinihan sa January 31. Susunod, lalaking gumamit ng ear cleaner na may camera, dumugo ang tenga. At sa viral yan, nakiuso ka na ba sa trending na dance challenge sa TikTok? Talagang lito na ako kung saan pa ako susuot. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Hindi na lang cellphone ang may camera ngayon, pati na rin panlinis ng tenga. Pero bago mag-add to cart, alamin muna natin yan. Safe ba yan? Nasa frontline ng balitang yan si Mondi Lopez. Kalikot dito, kalikot doon. Lahat, naka-offline alis tutuloy na. Oops, excuse po. Pero teka, mas abot tenga ang ngiti ng iba. Dahil ang panglikot sa tenga, lumilevel up na. Trending sa social media ang ear cleaner na may camera. Paano ba naman? Kitang-kita na ang kaloob-looban ng yung tenga. Ayun o, tutuloy is waving.
Pasintabi lang po sa kumakain. Talagang grabihan na ang pagkalikot, ha? Kaya naman ang mga netizens na pa-add to cart at napa-check out na. Gaya ni Charlie ng Pampanga, na engganyo na rin bumili para sa daily hobby niya sa paglilinis ng tenga. Mahilig akong maglinis ng ears ko. Tsaka gusto ko, nakikita ko yung inner ear kung malinis talaga. Para hindi mawala yung feeling na makate. Nakakakiliti. At satisfying. Pero, ang paglilinis ng tenga, mas nagiging komplikado pa kesa sa iniisip nyo. Pagkagamit ko ng air cleaner na with camera, kinabukasan, masakit yung tenga ko. Di ako nakatulog ng magdamag. Nang magpatingin si Charlie sa isang espesyalista, ito ang nakita sa loob ng tenga niya. Natusok niya yung eardrum niya, no? So, buti na lang, hindi nabutas yung eardrum niya, pero dumugo ito. Naku po, ang paggamit niya ng air cleaning with camera, nauwi sa disgrasya. Meron din kasi ano yan parang yung depth perception natin, medyo na-alter siya kapag ginagamit natin itong mga to, kasi magnified kasi siya. At para hindi na maulit ang nangyari, all ears tayo kay Charlie. Kaya dapat pag mga delicate part, kailangan ng professional help. Ito pa, pakinggang mabuti ang mahalagang paalala ng ating ENT expert. Sa mga panahon kasing ito, napaka-accessible po ng mga bagong teknolohiya. Gaya nga nun, yung mga paglinis ng tenga, mga endoscope na very accessible sa ating mga general public. Ang number one naman po naming sinasabi mga doktor is safety po yung priority. Dagdag pa ni Doc, hindi raw maganda ang palagiang paglilinis ng tenga. Once or twice every 2 weeks lang ang paglilinis. And ang advice ko, gamitin nyo na lang, just use a piece of small clean na cloth. No? Basahin lang natin ng konti, tapos wipe lang na ganun. Mga kapatid, huwag magbingi-bingihan. Matutong makinig sa sinasabi ng mga eksperto. At bawasan nyo muna ang pagkahumaling sa ear cleaner camera. Dahil wala pa rin itong DTI approval, huwag basta-basta makiuso lang para hindi mapahamak ang inyong tenga. Narinig nyo? Mondi Lopez, News 5. Mga kapatid, kung nalalayuan kayo sa Baguio pero gusto nyo ng cuddle weather, pwedeng-pwede pa rin yan sa Tagaytay. Naroon live si Elaine Fulgencio. Elaine, gaano nakalamig dyan ngayon? Jess, nanunood ang lamig ngayon dito. Pero kung may kakadal ka man o wala, abay for sure ma-e-enjoy mo pa rin ang lamig dito sa Tagaytay. At perfect, nakapartner niyan. Walang iba, kundi ang mainit na sabaw ng bulalo. Fresh na fresh at napakalamig na hangin ang bubungad sa'yo sa sikat na picnic grove dito sa Tagaytay. Isama mo pa ang napakagandang tanawin. Literal na mapapachill ka talaga. Sa halagang 75 pesos, mafe-feel mo na ang malabagyong bakasyon dito. Bukas ang picnic grove mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Sa ngayon, pumapalo sa 24 degrees Celsius ang temperatura dito sa Tagaytay City. At perfect na pampainit ang sabaw ng bulalo na dinarayo rin ng mga turista. Dito sa Mahogany Market, araw-araw pinipilahan ng mga kainan ng bulalo. Mas marami raw ang mga kumakain dito lalo na pag weekend. Sa mga ganitong panahon malamig, talagang marami pong dumarayo dito kasi hinahanap nila yung lamig. Ang pamilya ni Willie na galing pang Valenzuela. Dito na nananghalian pagkatapos mag-enjoy sa amusement park. Masarap na yung bulalo nila, mainit, tama-tama sa malamig na panahon. All-time favorite din dito ang tawilis o ang maliliit na isda na dito lang nakukuha sa Taal Lake. Hindi yan pinalampas ni Romer at ng kasintahan niya na parehong galing pa sa Binondo. Mas malapit siya, tapos siyempre yung food mas masarap dito. Para naman sa mga mahilig sa adventure, pwedeng mag-horseback riding.
Isa sa mga atraksyon dito sa Tagaytay City ang horseback riding at sa loob nga ng 30 minuto hanggang 1 oras ay may enjoy mo na ito. Para sa mga first time, worry no more dahil mababait ang mga kabayo dito gaya na lamang ni Maxine. Mae-enjoy mo yan dito sa Tagaytay sa halagang 350 pesos. Jess, para sa mga kapatid nating nagbabalak humabol para magpalamig dito sa Tagaytay, magbaon po ng jacket dahil posibleng mas lumapig pa ngayong gabi. Maging dyan sa Metro Manila, malamig na rin dahil naitala ang pinakamalamig na temperatura ngayong taon na 19.9 degrees Celsius. Kaya it's giving cuddle weather talaga. Mula rito sa Tagaytay, balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Partner, meron na namang nauusong bagong dance challenge sa TikTok. Mapanetizen nga daw o celebrity pa. Kumasa na sa challenge na yan. Panoorin nga natin. Tandang-tanda ko ba nung panahon ng tagtuyot? Talagang lito na ako kung saan pa ako susuot. Buti mas inugali. Yan ang kantang We Made It ni Nick Makino at Flo G. On time sa trend ang ilang celebrities gaya ni Eruption. Pati na rin ang heartthrob na si Inigo Pascual. Naki-dance craze din ang grupong Junior New System. Kayo mga kapatid, may entry na ba kayo sa viral dance challenge na to? Dami nauuso sa TikTok. Kaya-kaya mo rin yan, Jess. Abangan ko yun sa'yo. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyon para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki de Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess De Los Santos. Magandang gabi, Pilipinas.